Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Patuloy ang pagsasagawa ng inspeksyon ng Department of Agriculture o DA sa mga piling merkado sa bansa upang busisiin ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Kaugnay ng ahensya ang Department of Trade and Industry o DTI upang siguraduhing mapapanatili ang tapat at maayos na kalakalan sa bawat pamilihan. Pinapanatili ng ahensya ang nasabing inspeksyon upang mabantayan ang galaw ng presyo at masimulan na ang pagpapatupad ng 58 piso kada kilo ng bigas. Nagsasagawa ng motu proprio investigation ang Philippine National Police kaugnay ng insidente ng pagtaboy ng isang security guard sa estudyanteng nagtitinda ng sampagita. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang posibleng parusa ng security guard sa isang viral video na pagtataboy nito sa isang estudyanteng nagbebenta ng sampagita. Makikita sa video ang pagsira ng sekyu sa sampagitan ng babae. Bukod dito, nagawang sipain ng sekyu ang estudyanteng ito. Kaya naman ang babae, hinampas ang lalaki gamit ang kanyang nasirang sampagita. Ayon sa Philippine National Police, maaaring mapatawan ng suspensyon at pag-revoke ng lisensya ang naturang security guard. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Yudisan Golchano, kasalukuyan ng nagsasagawa ng motu proprio investigation ang PNP Civil Security Group. Aniya, kasama sa investigasyon ang kinabibilangang security agency ng security guard para pag-aralan ang posibleng paglabag nito. Sa isang pahayag ng naturang mall, kinokondena nito ang aksyon ng security guard, kaya naman agad itong tinanggal sa trabaho. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naalarma ang Commission on Population and Development o CPD sa pagtaas ng kaso ng pagbubuntis sa kabataang 15 taon at pababa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas na mahigit 3,000 o 6.6% ang mga nanganganak sa edad na 10 hanggang 14 na taon mula sa naiulat noong 2019. Ayon sa CPD, ang nakakaalarmang insidente ay nangangailangan na ng agarang aksyon at binigyang diin nito ang pagbibigay ng komprehensibo at age-sensitive na sexuality education upang matugunan ang issue. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PNP nagsasagawa ng motu proprio investigation kaugnay ng pagtaboy ng isang sekyu sa isang babae sa labas ng mall. DA posibleng magdeklara ng food security emergency bunsod ng mataas na presyo ng bigas. PBBM pinasisiguro ang magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa DOH. PIDEA at BOC nasabat ang mahigit 40 milyong piso na halaga ng cocaine sa NAIA. Higit 100 imahe ng Santo Niño tampok sa 2025 Panaog Exhibit sa Pasay City. At ilang Filipino cyclists humakot ng medalya sa Thailand Mountain Bike Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Health o DOH ang magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan at paabutin ito lalo na sa mga Pilipinong nasa malalayong lugar. Nakatanggap ng mahigit 200 bilyong piso ang kagawaran kung saan ito ang pinakamataas na natanggap ng DOH na pondo sa kasalukuyang administrasyon bilang budget para sa serbisyong pangkalusugan.
Samantala, mag-ingat po sa pagpipindot ng mga link online dahil itinuring peke ng Department of Transportation o DOTR ang pagkalat ng libreng transport card kapalit ng pagpindot sa isang link. Makibalita kay Danisa Lopez. Napag-alamang peke ang isang Facebook page na nagngangalang Transportation in Manila matapos na matuklasan ng Department of Transportation o DOTR ang pag-aalok nito ng libreng transport cards gamit ang pangalan ng kagawaran. Ayon sa nasabing post, mayroon itong alok na libreng beep card bilang parte ng ika-126 na anibersaryo ng DOTR. Kinakailangan lamang umano pindutin ng Apply Now para makuha ang libreng sakay sa loob ng isang taon. Nilinaw naman ng DOTR na ito'y walang katotohanan at binalaan ng publiko na mag-ingat sa pagpindot ng mga link online dahil maaaring manakaw ang personal na impormasyon. Pinag-iingat din ito ang publiko sa pakikipagtransaksyon at inabisuhan na tumutok lamang sa opisyal na communication channels nito. Danisa Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Balitang pandaigdigan. Isang warrant ang ipinatupad pasado alas 10 ng umaga nitong Miyerkules upang hulihin at ikulong si impeached South Korean President Yoon Suk-yeol. Ito ay alinsunod sa pagkwestiyon sa kanyang mali at panandaliang pagpataw ng martial law noong Disyembre ng nakaraang taon laban sa banta ng North Korean Communist Forces at pagprotekta sa South Korea mula sa pagbagsak. Nakadetina na si Yoon na siyang pinakaunang inarestong nakaupong presidente ng South Korea. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring makatanggap ng maximum na sentensya ng habang buhay na pagkakakulong o potensyal na parusang kamatayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PNP nagsasagawa ng motu proprio investigation kaugnay ng pagtaboy ng isang sekyu sa isang babae sa labas ng mall. DA posibleng magdeklara ng food security emergency bunsod ng mataas na presyo ng bigas. PBBM pinasisiguro ang magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa DOH. PIDEA at BOC nasabat ang mahigit 40 milyong piso na halaga ng cocaine sa NAIA. Higit 100 imahe ng Santo Niño tampok sa 2025 Panaog Exhibit sa Pasay City. At ilang Filipino cyclists humakot ng medalya sa Thailand Mountain Bike Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakipag-ugnayan ang kilalang online travel platform na Klook sa Department of Tourism upang suportahan ang kampanya nitong Love the Philippines. Formal na inilunsad ang kasunduan ng DOT at Klook nitong Miyerkules kung saan labis na nagpasalamat si Tourism Secretary Cristina Frasco dahil magkakaroon na umano ng maraming rason ang buong mundo na mahalin ang ating bansa. Opisyal nang nagbukas nitong Huwebes, ika-16 ng Enero ang exhibit para sa mga imahe ng Santo Niño sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Ito ay bilang bahagi ng aktibidad para sa kapistahan ng Puon. Alamin ang detalye sa aking ulat. Sa pagbubukas ng Panaog o Santo Niño exhibit sa Cuneta Astrodome sa Pasay City nitong Huwebes, ay tampok ang higit 400 imahe ng Puon ng humigit kumulang 600 exhibitors mula sa lungsod at iba pang karatig na lugar gaya ng Bulacan at Cavite.
Ang ribbon cutting ceremony na isinagawa ay isang hudyat ng pag-uumpisa ng Festival ng Pitseñor sa lungsod kung saan pinangunahan ito ni Mayor Imelda Emi Calixto Rubiano kasama ng ilang opisyal ng lungsod, gayon din ng mga hermano at hermana na magsisilbing kinatawan para makibahagi sa pamamahala ng Fiesta del Santo Niño 2025. Ito na ang ikatlong taon na bumisita ang Santísimo Nombre del Niño Jesus sa Pasay City na siyang lubos na galak na tinanggap naman ng alkalde. Ayon kay Mayor Rubiano, kadalasan na pribado ang pagsasagawa ng kapistahan ng Santo Niño. Ngunit dahil sa ang kanilang pamilya ay deboto ng puon, gayon din na ang mainit na pagtanggap ng mga deboto sa Santo Niño, siya ay nabigyan ng pagkakataong mamahala sa kapistahan. Nung 3 years ago, nung nilapitan nila lang ako na kung maaari nga daw matulungan sila at malagay matuloy ang mga kapistahan, in-offer ko agad ito. Sa tingin ko, yung basihan, baka sila din ang nag-isip yung kongregasyon ng Nombre Jesus, kaya napili naman na ako ang mapuntahan at makapisa. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Rubiano kung bakit mahalaga at isinasagawa ang exhibit ng mga Niño Jesus. Para ang ating pananalig sa ating Panginoon ay lalong tumatag at matuto pa ang iba pa na mas maengganyo natin na talagang maramdaman nila ang pagmamahal at ginagawa ng ating Santo Niño sa buhay. Samantala, matapos ang ilang araw na pamamalagi ng imahen ng Santísimo Nombre del Niño Jesus sa Pasay City Hall, ay inihatid na ito sa Astrodome upang doon mamalagi hanggang matapos ang durasyon ng kapistahan. Pagdating ng puon ay sinagawa rin ang unang misa novena para sa kapistahan ng Santo Niño. Bukod sa exhibit, ilang mga aktibidad din ang dapat na abangan sa mga susunod na araw ayon kay Rubiano, gaya ng araw-araw na novena at ang Grand Procession sa ika-26 ng Enero. Samantala, bukas ang exhibit ng mga imahen ng Santo Niño simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at magtatagal hanggang sa ika-24 ng Enero. Sana po, pamasyal po kayo dito, makikita nyo ang iba't ibang Santo Niño na talagang ginagayakan ng mga deboto at naniniwala na talagang magbibigay ng mga blessings, unity at pagmamahal sa ating pamilya at sa buong bansang Pilipinas. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Wagi ang ilang Filipino cyclists na lumahok sa 2025 UCI Thailand Mountain Bike Cup sa Kanchanaburi, Thailand. Nakahakot ng kabuuang 5 medalya ang mga atleta kung saan nasamsam ni Alexandra Lexi Dormitorio ang gintong medalya para sa kategoryang Women Junior Cross Country. Habang tig-isang pilak na medalya naman ang naiuwi ni na Adrian Nacario ng Men's Under-23 Cross Country Olympic at 3rd Manaay sa kategoryang Men's Junior Cross Country Olympic. Samantala, bronze medal naman ang kina John Andre Aguja para sa Men's U23 Cross Country Olympic at Justin Anastasio ng 5th Men's U23 Cross Country Olympic. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PNP nagsasagawa ng motu proprio investigation kaugnay ng pagtaboy ng isang sekyu sa isang babae sa labas ng mall. DA posibleng magdeklara ng food security emergency bunsod ng mataas na presyo ng bigas. PBBM pinasisiguro ang magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa DOH. PIDEA at BOC nasabat ang mahigit 40 milyong piso na halaga ng cocaine sa NAIA. Higit 100 imahe ng Santo Niño tampok sa 2025 Panaog Exhibit sa Pasay City. At ilang Filipino cyclists humakot ng medalya sa Thailand Mountain Bike Cup.
Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.